Pero susundan natin yan. Nabanggit ito ni Senator Ping na aabutin kayo ng 4 o 5 taon doon sa ganong kalaking pera na i-deliver. Tapos, ito yung bago. Sinundan pa ito ni Director Matibag na parang ipapasubok sa inyo. Kayo ba handa? Hindi ko alam kung paano pahiramin kayo ng pera. Kasi papasubok daw sa inyo, kung tama ako ng pagkakaunawa, paano nyo i-deliver yung ganong kadaming pera? Talagang magdudugtong lahat ng kwento. Nako. Hindi ko alam pa paano itatago eh. Maaaring sa 2 taon may itatago nila to, pero puputok at puputok. Ayun na nga ho mga kababayan, Vox Populi ho ang ating re-reaction dito sa video na to at ang kanilang panauhin sa episode na to ay walang iba kung hindi itong si Senator Mike Defensor. At dito rin ho sa video na to, mensahe nitong si VP Sara para sa ating mga kababayan. Papasadahan din ho natin yan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho kagad tayo dito sa mensahe nitong si Vice President Sara Duterte, March 7, 2026. Ito ho mga kababayan. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Yan. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ang pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya.
magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. Ayun na nga mga kababayan. Ako pagka naririnig kong nagbibigay ng ganitong klaseng mga paalala, itong ating pangalawang Pangulo, ramdam ko yung pagiging ina niya di ba? Yung tipong talagang yung concern niya, ramdam ho natin. Sincero ba? Hindi kagaya pagka nagsalita itong si Marcos Jr., talagang kumbaga hinahabol niya na lang yung kakarampot na kredibilidad at tiwala sa kanya na sambayan ng Pilipino. Pero pagka itong si VP Sara nagsalita, ang nag-aano ho niya nagbabalita sa atin na marami naghihintay sa mga sasabihin ng ating pangalawang Pangulo yung kanyang approval at trust rating. Ang sambayan ng Pilipino inaabangan kung ano ang susunod na sasabihin ng ina ng bayan ngayong mga panahon na to. Kasi itong si Marcos Jr. bangag ng bayan yan Di ba? Kumbaga sa isang pamilya, yan si Marcos Jr., yan na nag-iinom, naglalasing, nagbabangag. Yan ang trabaho niya sa Pilipinas ngayong mga panahon na to. Ngayon itong si VP Sara, siya ho talaga, yarin lamang itong si Auntie Claire nang hihingi siya ng, kung meron kang alam mo ang sikreto kung paano pababain ang presyo ng bigas, di ba? Inaano ni Auntie Claire yung ginagawa niya ng issue. Ayan na para sa iyo, Auntie Claire. Yarin lamang napakainutil ng amo mo. Ito nang si VP Sara ang gagawa sa trabaho ng presidente. Mantagin niyo mga kababayan, VP Sara. Kung si Leni Robredo yan, malamang sa malamang pakuya-kuya-kuy lang yan sa sa opisina niya. Pero itong si VP, talagang kitang-kita at ramdam ho natin ang concern niya para sa ating mga kababayan, especially yung mga nasa gitnang silangan. O hindi na ho tayo segue dito, re-recta na ho tayo dito kay Senator Mike Defensor, Vox Populi. Mag-subscribe ho kayo dyan sa SMNI Digital. Mag-subscribe ho kayo dyan, 55,000 subscriber na ho yan. Para sa 2028 election, lagi ho kayong updated pagka inumpisahan na ho natin ang pangangampanya dito kay Senator Mike Defensor. Hindi pa tatakbo pero pagka inumpisahan na natin pangangampanya dito kay VP Sara. Ito, re-recta na ho tayo dito kay Yes, well, Banat, tama yung binanggit mo kasi yung kailan lang nagkaroon ng press conference na naman sila. Na sila na lang. Para humalip po sila sa media, sa mga vloggers, sa lahat, no, para magsalita kung ano yung Grabe tagal yung programa ng dito sa SMNI itong Vox Populi talagang dalawahang oras pero kahit na ganyan talagang siksik-liglig sa impormasyon at sa mga punto de vista itong mga kanilang programa na yan. Kaya di ko kataka-taka, inaabangan ho. Isa ho yan sa inaabangan ngayon ng ating mga kababayan. Parang 24 oras ho yan pagka-weekend. yung detalye ng mga binanggit nila ng joint affidavit. Pero balikan ko yung binanggit mo nung una, sabi nila, di ba, si Mike ang may alam dyan. Wala akong kaalam-alam sa ginawa nilang affidavit. Pero nung nalaman ko na may ganitong lalabas, sabi ko kagad kay Attorney Levy, tutulong ako sa inyo. Ayokong mangyari yung nangyari kay Sergeant Gotesa. Kasi si Sergeant Gotesa, paglabas, sabi niya nung una, di ba, kasama niya yung grupo niya, tapos later on, illegally detained. Alam mo, Banat, mga kasama, may ebidensya ako ng pangigipit kay Sergeant Gotesa. Pero hindi ko kailangang ilabas ngayon yan. Okay. At meron akong pinanghahawakan. Kaya nga sabi ko, gusto ko bago mangyari yung paglabas ng ating mga kasundaluhan, yung mga Marines, mga sundalo, medyo maayos, mas organisado.
protektado yung pamilya, kailangan ayusin na walang mapahamak. At syempre, yung mga tao mismo. Nung Tuesday, kailan ba? Tuesday ba? Nung isang araw, nagkaroon sila ng parang with the vloggers. In fact, ang gusto talaga nila sa show ninyo na magkaroon ng ganito, pag-uusap. Mga 10:45, kasi nauna mga 8 o'clock, biglang tinawag ako nung isa. Yung dalawa yung parang leader nila dyan pagkasama si Sergeant Tube, sabi niya, "Sir, kailangan natin mag-pull out." Sabi ko, "Ha? Bakit?" Sabi niya, "Sir, napapaligiran na tayo." Sa Valle Verde Country Club to. Sabi ko, "Sarge, meron pa kayong isa pang with the mainstream media." Sabi ko, "Kaya ba natin kahit sandali para wag naman nakakaya?" Sabi niya, "Sir, kaya ba ng mga 10 minutes?" Sabi ko, "Palagay ko mga 15." Sabi niya, "Sige ho." So, dumikit sila doon sa bintana, nag-uusap sila, sumisilip, tas bumalik. So, okay. Nagkaroon ng press con, bigla kami lumabas. Paglabas namin, nakita namin, 3 doon sa pinagdaanan namin, may mga radyo. Nagra-radyo. Doon sa kabilang kalye, may mga nagra-radyo. Tapos, pag andar namin, may 2 motor na sumunod. Anyway, magagaling naman to sila. Alam nila kung paano yung escape route. Na plano na, bago pa lang pumunta doon. Pagkatapos noon, Tina-target talaga sila. Naka-safety na namin sila. Bumalik ako doon sa Valle Verde, kinausap ko yung mga tao. Pagpunta ko ng opisina, sinundan din pala yung team. Ginento sa akin na sinundan yung team na tumutulong para i-manage yung mga grupo. At the next day, yung opisina namin pinasok. So alam mo, sa akin, naintindihan ko yung trabaho ng mga kasamahan natin, nakasundaluhan, naintindihan ko yung intelligence, pero sayang naman yung resources ng gobyerno. Sayang yung mga tao, sayang yung pera, sayang yung lahat. Kung ito yung imbestigahan nila, imbis yung korupsyon mismo. Di ba yung resources na to kung ini-intel nila, ano ba yung perang yun? Saan kinuha? Pinuntahan nila yung lugar. Chinek nila kung totoo, CCTV, ng mga pinagbigyan ng pera. Mas may pupuntahan yung bansa natin. Ang nangyari, kung sino nagsasalita, yun ang kinakasuhan. Kung Mike, sino yung na-ID nyo ba kung sino yung mga sumusunod? Ito ba MMDA, sundalo? Kasi kanina may nabanggit kayo, sundalo, pulis. Meron na kami, coach, na more or less. May alam na namin kung sino. Pero ang maganda, yung mismong pumasok sa opisina namin, hindi niya alam may CCTV sa loob. So may ebidensya kami tungkol dyan and pa-file na namin ang kaso. Kung anong hinala nyo? Anong may nawala pa? Ano? Hindi pa namin alam kasi sabi ko kagad doon kasi wala naman ako doon, so nag-meeting sila kasama ng mga abogado. And syempre kailangan talaga magkaroon ng wala. Kahit saan ako pumunta yung mga sundalo pag gumalaw, parating sinusundan. In fact, on Tuesday, kakasuhan, meron kaming subpoena from NBI. Ang basic na sinasabi lang ang participation ko, nag-live ako. Ang participation nung asawa ko, dahil nagkaroon din ng subpoena, yung aking asawa, si Julie. Pati asawa, no? Pati asawa. Grabe. Dahil yung coaching ginamit ay nasa pangalan niya. Ang kapal So, talaga yun ng lang. mukha. Dapat nga, di ba yung Banateros, magkasabi na rin kasi nag-live din ata tayo pare-pareho. Nag-live ata tayong pare-pareho. Si Banat Bay na lang. Parang wala ata. Walang ganun. Wala kami nun Wala kami nun. Nagkataon na wala kami. Hindi kami naimbitahan nun. Hindi namin sila kilala. Tinakwil bigla Hindi. Kung Mike, nakuhanan nyo ng yung video, may CCTV, may muka. May muka. Nakuha namin. Mukhang hindi niya alam na may CCTV. Kala niya lang siguro na ganun lang. Oo. Baka nag-deliver ng lugaw. Yun. Ang sabi niya doon, tao daw siya ng isang general ata o isang congressman. Diba? Dahil may mga retired generals tayong mga kausap So, magaling. Yung pagpalit ng gwardiya, doon siya umakyat. Naka-uniform yan, Kong? Hindi. Parang suit ni Sir Jack yung Hindi ako yun, ha? dating Parang parang ganyan. Nagsalita ako sa camera, nagsalita. Wala. Hindi ako yun. Wala. Ako nagsalita yun, ako yun. Huli. Pero tanong nung mga kababayan natin na, kunwari, sinusundan kayo, bakit hindi nyo i-report sa i-blatter, police, o hulihin nyo kung sino man yung sumusunod? Anong plano nyo doon? Ang hirap po mga kababayan, paano kung nakipag-coordinate yung mga sumusunod doon sa
police station na tatawagan nila na malapit doon sa... Yung mga sunod-sunod din ako, Mike, nakipag-coordinate sa mga pulis. Susunduan lang namin itong sila, Mike. Kami ang bahala dito. Pagka tumawag sila, sabihin nyo lang, re-responde kayo, pero kami na bahala dito. Ang nangyari Labo, kasi, Banat, yung style nila is ano para bang susundan ka, wala kang makikita Wala kang naka-helmet. Pagkatapos, mapapansin mo naman pagkatapos ng ilang bloke o ilang kilometro, may papalit. Tapos ganyan. Oh, magaling din yung kanila. Pero doon ako nasasayangan. Kung ito ginamit sa tamang pamamaraan na yung resources ng gobyerno, kung ginamit sa korupsyon, kung ginamit talaga doon sa totohanang bigayan ng pera, sana punta yung pera, di sana may kararatnan itong problema natin ng korupsyon. Kaso ginagamit doon sa mga kalaban, isipin nyo na lang nagsabi sila si Saldico ang pinuno ng korupsyon. May kaso na sila kay Saldico. Mga tao ni Saldi to Sila nagsabi, boss, kami nagdi-deliver ng pera, ito yung pinag-deliveran namin. Di ba dapat ang tanong, o dapat ang tignan, okay, kanino kayo nag-deliver? Okay, saan galing yan? Sino pang bossing nyo? Dahil dati sinasabi ko, 2 lang yung assistant ni Saldi. Ngayon ko lang napagtuntun dahil sa kanila, sa kwento nila, 5 pala. 5 yung assistant ni Saldi. Tapos ito nakakatawa. Sabi ko, minsan, kwentuhan ng mga sundalo, sabi ko, bakit po ba Sarge, sabi ko, bakit ba nagkakaroon ng picturean? Di ba pagka-picture, tapos, ang daming picture Yun pala, parang Lala Move tsaka Grab. Kunyari, nag-deliver ako kay Congressman Bay, deliver. Proof of delivery. Pag picture, ibibigay doon sa EA ni Saldi, ibibigay din kay Kong. Boss, Proof of delivery. parang Lala Move tsaka Grab ang nangyari. Parang sobra ng normal yung delivery ng pera. Pero dito sa pagkakausap ninyo sa itong mga security na to, nakita nyo bang consistent ang kanilang kwento? Masasabi nyo ba talagang yung credibility nila ay hindi siya malabo o may konting discrepancy? Alam mo ba, siguro, pag nagsabi ako kasi, makasabihin nila, dahil kinakampihan mo lang dahil ano ka lang kasama mo lang sila bias ka Ako, iharap nila sa komite. Durugin nila. Dikdikin nila. Yan. Tingnan nila yung mga lalabas na salita. Ba't di kaya mag-privilege speech itong si Senator Rodante Marcoleta dito sa 18 Marines na to? Para at least meron ng di ba, merong resolution tapos i-ano na lang, i-refer na lang sa isang committee diyan sa Senado. Di ba? Para mapag-usapan lang. Di ba ganun yun? I-refer yung yung speech o kung ano man yung sasabihin ng senador doon. Pero para lang kasi wag na mag-moto proprio, wag na tayo umasa doon. Sintuto si Lacson Hindi nila madidikdik yung mga tao. Hindi mo makikita mo sa mata, sa pananalita, kung mauutal, kung nagkakagulo. Diba? Pero may tinanong ko, ito pa talaga nakita nyo? Akala ko kasi isang beses, sir, 3 yan. Ito nung una, ito kasama ko, ito gano'n. Nga paano nyo nalaman? Kami ho nagdala. Pag napansin nyo dun sa affidavit nila, sabi ko, bakit ba kasama nyo sa townhouse kay Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magpapadeliver si Speaker Martin. Nandun yung kotse nila o yung van, kung ano man dala nila sa sakyan. Sasabihin sa kanila, kunan mo ka ng 10 folder. Yung folder is 2 million O dadalhin. Wala naman sila doon. Hindi nila nakikita yung binibigay. Pero nakita lang, iniwan nila. Andun sila sa labas. Makikita nila dala ng congressman na dumating. Dala ng congresswoman na dumating. Sasabihin na naman sa kanila, kunan mo ulit ako ng 20. Dadating na naman doon. Kaya nga sabi ko, kaya pala. Kasi di ba dapat ang thinking ko, kunyari, sinabi ko, dalan mo ka ng 200 na envelopes, iwan nyo dyan. Ngayon, mga tao ko na take over. Hindi Sino nagpapakuha doon? Si Martin mismo? Martin mismo. Nagpapakuha sa kanila? Oo. Sasabihin ni Speaker daw Martin na dalin mo, kunyari, ganito. Nandun sa affidavit. So, nandun yung van, nandun yung kotse, nandun yung EA. So, papasok, sasabihin, kunyari, 20 envelope. Lalabas ngayon sila, kukuha sila doon sa sukyan, lalagay nila kay Speaker. Pag may kausap na, kung sino mang kausap na yon, ibibigay. Congressman daw ba yung mismong
kumukuha? Grabe, O mga iba-iba email Iba-iba lang? sila mismo. So, Kasi kausap din si speaker. Nakita nila mismo si speaker. Oo, Nakausap nila. nakita nila mismo. Kaya pala ang lakas ng loob din ng 18 Marines na magsabi ng ganyan kasi talagang na-actual talaga nilang nakikita Yes. at actual na ginagawa at inuutos Yes. mismo ni Speaker Martin Romualdez. Ang nangyari pa kasi, sa pagbabalot pa lang, kasama na sila. Kita mo? Di ba? Kasi pagbibilang ka ng pera, bawat isang ganito, lagyan ng ganitong daming pera. So kasama rin naman sila dun eh. Tapos balot. Pag dumating doon sa lugar, ganun na eh. Kaya pag tinanong mo, casual na normal. May tinanong sila, sabi, bakit dun sa may eroplano, pinicturean nyo sa ganito, hindi naman ano yun eh, hindi naman delivery. Kumbaga, wala namang pinagdimi tao. Sabi nila sa akin, Sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kung minsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip na maaabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure that everyone was doing it with impunity. Nang walang takot. Wala na silang katakot-takot. So kung hindi nila alam na itong mga pera na to nakaw. Hindi. Nung nangyari yung flood control scandal, babalik ko lang kay Gutesa. Sabi ni Gutesa sa akin noon, nagulat na lang ho kami na lumalabas yung flood control scandal. Tapos yung isa doon parang taga Bicol, naapektuhan yung pamilya, so ganon. So dito naman sa kanila, yun na rin yung nakita nila. Nag-uusap na sila eh, na ito pala yung pera. Pag tinanong mo sila, di ba, bakit si Saldico contractor naman eh? Lalo na yung matagal na kay Saldico. Yung iba kasi bago eh. Sabi nila, sir, tama yun. Merong kami dinideliver ng pera, isang maleta, 2. Pero ngayon lang namin nakita sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum and 3 to 4 billion maximum. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week. Grabe Ang delivery. Regular po yun. 3 times. Regular. Kaya umabot sila ng 90. 90 na sila ngayon eh. Nung simula ang skandalo at tapos yung nawala na si Saldico, umabot ang bilang nila ng 90 na katao. Pero saan nakuha ni Lacson yung 365 days daw na nagde-deliver? Di ba sabi ni Lacson, kaya hindi makatotohanan dahil wala sa mathematics na 365 days, 500 million a day. Oo. So walang ganun. 3 times a week lang. I-mathematics na lang natin na para madali. 100 delivery, ang sabi nila more or less. 110 ata. 110. Okay. Ilagay mo na lang sa on average 3 billion. 2 billion. The 220 billion. Tapos, yung isang delivery, 2 yun eh. Aguado and Makati area. So, 220 billion is about 440 billion. Diba? Meron pang delivery na pa isa-isa. Yung envelope. Meron pang mga paper bag. Tapos, kasama pa yung kay Saldi. Hindi mo pa pinasok yung kay Saldi eh. So, pag pinagsama-sama mo yun, talagang malaki yung pondo. Alam mo ba, tinanong ko sila, sabi ko, abot pa sa computation natin yung 805? Sabi nung sundalo eh, sir, sobra pa nga dun eh. Pagka pinagsama-sama natin lahat eh. So, talagang talamak. Ngayon, pasukin ko naman yung argumento. Sige, pwede ba yun? Hindi pwede. Bakit natin i-discriminate o i-dismiss ka agad? Kesa tingnan natin kung ano bang katotohanan dun. May delivery ba talaga? Di ba? Kung 800 billion, okay. Kung 300 billion, okay pa rin. Ang tanong is, may corruption at may delivery. Nung makulong si Pangulong Estrada, ang kaso niya was 4 billion pesos, pero iba-iba yun eh. Merong sinasabi, wetting money, may ganito. Ang pondo lang ng gobyerno na involved was 150 million pesos. Grabe. Nung kay GMA, may pondo ang PCSO na 360 plus ata on parang din doon eh, intelligence fund din nila, operations nila. Yung kay GMA, na-charge siya for 50 million. Parang may sinabi na napirmahan niya yon
later on acquitted. So, lagay mo na, 4,360,000,000. Ito isang delivery lang to eh. Sa pinag-uusapan natin korupsyon ngayon, isang delivery lang ng pondo. Si VP Inday Sara, ang kanilang iniimbestigahan is 125 million. Ang nagkaroon na ng liquidation ay 50 million. So 75 na lang million ang natitira. Hindi yun ang nakaw, yun yung pondong kailangan i-liquidate. Ito bilyon-bilyon ang pinag-uusapan eh. Isang delivery pa lang. Iba-ibang delivery to. May kay Speaker, may kay Martin, may Senador, may Congressman. So, parang bakit nagtataka na parang ayaw nilang pagtunan ng panahon itong totoong problema ng korupsyon. Kasi samantalang yung mga nasabi mo, kung na kay Estrada, kay Arroyo, kay BP Sara, nakatuon ang atensyon nila eh. Maliit pa lang na halaga yun. Paano to? Sobrang laki pero binabaliwala nila. Yes. Yun yung punto dyan at bakit kaya nila ginagawa to kung na parang baliwala lang? Pansinin nyo, 3 ahensya ng gobyerno, independent ICI, independent, pati pangalan, nakalimutan ko na dahil insignificant na siya eh. Di ba yung Commission on Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure, Blue Ribbon Committee, Senate, 4 mo na, Congress, at saka Ombudsman. Ang ginawa kagad ng Ombudsman, ayaw na namin mag-imbestiga. Tuminto, for the first time. Nung banata noon, quantum, bakbakan, di ba? Talagang nakatutok sila. Ito, huminto. Yung Senado, nung mabinggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni BBM, huminto. Yung ICI, alam ko from December pa lang nagkaroon na ng clearance kay Speaker Martin. No case. Hindi pinasok yung kay Gutesa na sinabi from the Senate Committee hearing. Walang pinasok na kahit anong ebidensya. Wala rin pinasok na kahit sinong senador ata o congressman. Maraming binanggit eh. Ang nasabit lang ay si Senator Bong Revilla. Pagdating mo ng ombudsman, ganun pa rin. Di ba? Sino ang lumalabas na pinaka-mastermind sa lahat? Senate, ICI, Ombudsman, Saldico. Saldico lang. Siya lang yung kinasuhan nila. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico. Hinto. So, nakikita naman ng tao yun, naintindihan yun eh. And sa tulong din ng mga medyang hindi nababayaran. Eh nalilinaw nyo talaga yung kaso sa taong bayan. Mike, merong bago eh. Meron pang bago ngayon bukod doon sa mga parang naliligaw tayo ng investigasyon. Grabe, galing ng setup nila. Walang downtime eh. Walang downtime kasi yung ibang nag-i-interview, pagka, alimbawa, 1-on-1 lang yan, marami kang makakaligtaan mga detalye, pero pagka maraming utak nag-iisip, anak ng toko, wala talagang makakaligtaan mula doon sa mga banat ni Ping Lacson, sa kung paano sa lansanin ng pamahalaan, yung mga ahensya ng pamahalaan, yung pagsiwalat ng mga 18 Marines na yan, di ba? Talagang lahat binabaliktad, from head to toe, ika nga yung pagsalansan itong mga banateros. Palakpakan natin. Ayos. Pero susundan natin yan. Nabanggit ito ni Senator Ping na aabutin kayo ng 4 o 5 taon doon sa ganong kalaking pera na i-deliver. Tapos, ito yung bago. Sinundan pa ito ni Director Matibag na parang ipapasubok sa inyo. Kayo ba handa? Hindi ko alam kung paano pahiramin kayo ng pera. Kasi papasubok daw sa inyo, kung tama ako ng pagkakaunawa, paano nyo i-deliver yung ganong kadaming pera? Diba? 4 na taon, 5 taon. Nako, maniwala kayo, ang kumpiyansa ko sa mga sundalong to, walang maganda nga yung ganitong kwentuhan na nakaupo sila. Kung minsan nga napapansin ko pagka yung parang... Asan ba sila? Tawagin natin. Nakatago. Magagaling. Pagka napakinggan mo sila, walang kagatol-gatol, walang pagkakamali. Parang, di ba yung sinasabi nga nila ni Atty. Levy Baligod sa kanila, wag kayong magsisinungaling. Kahit na umabot tayo sa Korte Suprema, wag kayong magsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling kayo, kahit naman sino pagka gumagawa ka ng kwento, patay ka na. Ako, nung una, di ba tinanong,
Sabi nga, ay, kay Mike Defensor siya ang mastermind. Sabi ko, kung tinawagan nyo lang ako, wag nyo na ako sinurveillance, aminin ko eh. Na talagang tinutulungan ko mayan hanggat kaya ko tutulungan ko yung mga sundalong yan. O ay, sa kanila, nung nangyari, nung pinag-usapan yung ICC, sabi nung isa, hindi totoo. Sabi nung isa, totoo. Okay, nagkagulo-gulo na ang kwento kasi nga, may tinatago. Yes. Eto mga to, walang tinatago. Kahit na magsubok-subok pa sila, baka sila pa mapaya sa ganyang kwentuhan. Tulad nga nung kay yung sinabi nilang delivery na kay Trillanes, dinideny ni Trillanes. Pero si DOJ, hindi pala DOJ, si Ombudsman Remulla, inamin niya. So dito makikita mo talaga hindi sila consistent. Yung mga taong involved. Hindi katulad nitong mga sundalo na to, consistent. Alam mo, Banat, ayoko lang magsabi ng pangalan ng mga kaibigan ko. Kasi sinabi ko naman sa kanila, hindi ako involved sa affidavit. Totoo hindi talaga ako na-involved. Nung nandyan na sila, at kailangan na, nung nandyan na, lalabas na sila, doon na lang ako na-involved. May mga tumatawag. Pare, ano ba yun? Saan ba yun? Siyempre, tatanungin ko. Sarge, saan ba tong kay ganito? Ano ba nangyari? Okay, pabalik ako. Partner, ito daw yun eh. Oo nga, totoo. Hindi nila makaila eh. Di ba? Yung kay Senator Trillanes, di ba sabi niya, hindi totoo. First time narinig ko isa, ay sir, ako nag-deliver dun eh, sa ganito eh. Wala kagatol-gatol. Di ko alam na taga dun sa Antipolo Senator Trillanes eh. So, kaya ulitin ko ba, marami akong kaibigan tumatawag, nagtatanong, ano ba yun? Ano yung eksaktong nangyari? Ano yung pagka nagkwento ko, dito daw yan. Hindi na makakibo. Alam nila totoo. Pero wala pa po bang lumalapit sa inyo para aregluhin o parang sabihin sa inyo, sabihan mo naman yung mga wag kaming idamay. Meron na ba? Actually, Banat, meron. Ang sinabi ko lang sa kanila, number one, totoo naman, hindi ako involved. At pangalawa, ang mga sundalo at maging si Attorney Levy Baligod, nagkaroon sila ng pag-uusap na hindi pwedeng may mga pagtatago o pagsisinungaling. Ang katunayan, sa aking pakiwari, marami pa silang pinanghawakan. Marami pa silang... Kasi affidavit lang naman to eh. Siyempre, pagka nagkaroon ng actual, for example, di ba nakalagay doon, nagbigay kami kay Laila de Lima. Hindi lang naman isa yun eh. Pag ibinuno nila yung kwentong yun, makikita mo yung kabuang kwento. So, hindi papayag ang mga sundalo sa ganon. Nagsalita sila, alam nila pwede nilang ikamatay. Nagsalita sila, alam nila pwedeng maging problema sa pamilya. Ayun. Ang gusto talaga nila, isiwalat sa buong bansa, sa ating mga kababayan, ano talaga yung nakita at nangyari sa kanila. Ayun. Kaya lang, Kong, paano nila mailalabas yun? Alam naman natin na walang mangyayari sa ombudsman. Yung reklamo o yung kanilang sa ombudsman, wala namang mangyayari doon. Imposibleng ipasa pa nila sa sandigan yun. Wala na yun. So, paano lalabas siya mga yan? Well, tama yung tinanong mo, Banat eh. Pinag-uusapan din namin kung ano talaga yung magiging direksyon tungkol dito. Dahil opisyal na sumulot na sila sa ombudsman. At sinasabi nila, ito yung affidavit, ito yung mga nangyari. Sabi ni Ombudsman Remulla, patas ako, magkakaroon ako ng kaso tungkol dito. Naniniwala ka naman. Well, yun ang kanyang bagget, di ba? Tingnan natin. Alam nyo, ang nakakatuwa dito, bago pa sila lumabas, nakausap ko si Saldico eh. Nare-recall ninyo may impeachment? Yes. Okay. So doon sa impeachment, kaparte ng, may dugtong eh. Itong bigay ng pera sa impeachment eh. So marami akong tinatanong kay Saldico. Talagang magdudugtong lahat ng kwento. Nako. Hindi ko alam pa paano itatago eh. Maaaring sa 2 taon may itatago nila to. Pero
puputok at puputok. Pero Wala kung may Mike, katotohanan. Maliwanag yun ha, para dito kay Boying Remulla, kay Ping Lacson, kay Melvin Matibag. Ako hinahayaan ko na, hindi na ako nabubuisit kasi minsan pagka naririnig ko yung mga banat nila, medyo kumukulo-kulo yung dugo natin di ba? Medyo nag-iinit tayo Pero nung na-realize natin na magpipresidente naman pala si VP Sara, hayaan nyo na. Hayaan nyo na. Sa ayaw sa gusto naman nila, babayaran nila pagbabayaran nila lahat ng kabalbalang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Tama Sen Mike, di ba? Kaisa ka namin sa ika nga maniningil yan. Ano tayo madaming utang sa atin yung mga politiko na yan. Kailangan hong singilin na sambayan ng Pilipino yung mga walang yan. Mula doon sa pagkidnap at pagpapadala sa The Hague, Netherlands dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Siyempre, yun ang pinakauna. Ano ba uunahin natin? Kaya itong si Trillanes, akala niya safe na siya. Hindi. Pag-upo ni VP Sara, yun ang una. Yun ang pinakaunang bagay na dapat sagutin ng administrasyon na to. Bakit napunta doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte? At dapat merong makulong dyan sa krimen na yan na ginawa nila kay Tatay Digong. Kidnapping yun Serious illegal detention. Walang bail. ibig sabihin, totoo yung 150 million bawat pirma Bawat pirma sa impeachment ni BP Sara, yung una, yung nakaraang taon. Di ba ang dalawa yan merong pera, merong budget. Merong budget. Ang nakita kasi ng mga sundalo yung budget yung pera. Oo. Wala naman sila alam doon sa may inabot na saro, kung ano man. Hindi nila talaga nakita yun. Sana ba magkaroon ng coach ng pagkakataon sila sa inyo. No, magkwentuhan kayo ng relax. Makikita nyo kung gaano kadiin at kasinsin yung kwento. Yung kay Saldi ko yung tinutukoy ko kasi sabi niyo diba Yes. nag-uusap kayo. So nasabi po ba ni Saldi ko na totoo yung bigayan ng pera sa pirma sa impeachment? Yung allocation na dagdag sa mga pondo, totoo. Inamin naman ni Saldi ko doon sa impeachment Tsaka ito, Kong, nakita natin yung statement nito ni Ombudsman Remulla regarding dito sa 18 Marines, Parang medyo negative. Parang hindi siya umaayon dito sa mga revelasyon. Although, kung merong pinaka-credible talaga na testigo, walang iba kundi si Saldico and of course, itong 18 Marines. So now, ano po yung expectation nyo? Kasi medyo positive pa rin kayo kaya Ombudsman Boying Remulla. Ano po ang ini-expect nyo? Halimbawa, isiniwalat nitong 18 Marines. Ano po ang ini-expect nyong gagawin ni Ombudsman Remulla? Alam mo, hindi siguro positive is yung term sa aking Patas nga ba? Patas nga ba? Ang aking kasi, ang legal na pamamaraan batay sa ating batas at sa ligang batas ay sa ombudsman. Yes. Ang proseso ng investigasyon maaari ding magkaroon sa Kongreso at sa Senado. Kaya wala tayong bilang taong bayan, wala tayong ibang magagawa kundi respetuhin ang prosesong yon. Pero ako naniniwala may hangganan din ang pananaw, ang dibdib, yung pag-iisip ng ating mga kababayan. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin. EDSA 1, pinoklama si Pangulong Marcos. Nag-oath na siya na presidente sa legal. Sabi ng taong bayan, hindi. Mali yan, nandaya ka, o kung ano man naging protesta ng EDSA 1, nung lumabas na si Secretary Enrile at si General Ramos, nagkaroon ng protesta. EDSA 2, nagkaroon ng impeachment kay ERAP, ayaw buksan yung second envelope. Lumabas ang taong bayan, nagpulong-pulong sa EDSA, nagalit. At pagkatapos sabi ng military, nagwi-withdraw kami ng support. Ang sabi ng Korte Suprema, constructive resignation. Naniniwala pa rin ako, katulad nung kay Cory, sumama siya sa eleksyon, nagkaroon ng eleksyon, kay Pangulong ERAP, nagkaroon ng proseso ng impeachment. Dumaan tayo sa tama at legal na proseso. Pero naniniwala ako, at hindi lang naman ako, kundi ang taong bayan, sa huli, ang magdidesisyon kung anong nais nilang mangyari. Comment na naman ako, wala na tayong mag-asa, wala na mga hawak ng kaso na yan. Wala na talaga, So, mag-asa na sinasabi mo,
equal power. Yun na lang talaga yung atasan natin. O Sir Jack, papataka mamaya, ano na naman tayo, sa Ano, pina tayo. Mayari tayo dyan, Sir Jack. Wala, wag mong babanggitin niya. Allergic sila dyan eh. Dangerous yan. Delicate yan. People power, pag-asa. Hindi, pag-asa natin na unti-unting ika nga matapos ang administrasyon na to o kung maumpog ang ulo nitong si Bangag, bigla siya matauhan, mag-resign na pala ako. Wala pala akong kwentang presidente, di ba? Yun lang. Pag-asa natin dito, halimbawa, wag naman sana merong mangyaring hindi maganda kay Marcos Jr., nadulas siya, o yung bituka niya, dumugo, o kung ano man ang nangyari sa kanya, di ba? Maging presidente si VP Sara, yun, pag-asa yun. Pero hindi tayo limitado sa ano lang, sa people power. Hindi tayo limitado dyan sa option. Maraming posibleng mangyari. Malay natin, bukas ng umaga, biglang hanapin na ng AFP itong si VP Sara. Bakit nyo nahanap po? Siya papag-oat na yan. I-out na niya si Sara Duterte kasi wala ba magagawa natin. Diba? Kailangan na niyang tuparin yung pinanumpaan niya sa sali yung batas. Tayong dalawa ulit. Diba na, karangalan ko makasama ka. Kaya Tayo naman makasama ka. dalawa. Maliliit pa yung anak ko. Pero yung tanong ko, yun alam ko yung solusyon. Well, ayoko magsabi ng ito lang ba yung solusyon, pero ako, harapin ko yung legal na proseso, harapin ko yung pamamaraan kung ano yung dapat natin Kasi gawin. kung may, nakikita ako sa mga nangyayari yun. Alam naman na yung katotohanan, ayaw nilang kunin yung kaso eh. Basta meron po tayong disclaimer, ang opinion ng isang host ay hindi opinion Ay, oo. ng lahat ng host. Malinaw? Malinaw yung opinion ni Sir Jack ay hindi rin opinion ni PH Update. Okay? May hirap na. Delegates. Sir Jack! Hinay-hinay lang sa pag-atake. Hinay-hinay lang sa pagbana. Opinion ko lang na opinion kasi pinag ko yung equal power eh. Maano yung kumawa kayo yun. Huwag mong babanggitin yung mga ganyang klaseng ika nga, mga litanya, yung people. Naku, people. People power. Ayaw nila yan. Inciting to sedition ka dyan, Brad. Biro-biroan lang po yan, huwag nyo kami siniseryoso. Okay? Bago po tayo magsimula kanina, may statement po yung Parang wala si Boss Dada dito. Wala ata si Boss Dada. Isa siya madiin magtanong si yung Boss NBI na the rest of the hundreds of these Marines ay next week lalabas daw. Ano pong masasabi niyo doon? Well, natutuwa naman ako na may ganong balita magmula pa mismo sa ating Attorney Matibag ng National Bureau of Investigation. Kasi yun naman ang kailangan eh. Lumabas tayo at magsalita kung ano yung katotohanan. In fact, kung merong kasapi ng gobyerno na nakita nila yung mga nangyari, hindi naman sila sangkot. O kung sangkot man naman sila, hindi naman talaga grabe yung partisipasyon. O who am I referring to? Si E.S. Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar. Itong mga to, sabi ko nga dun kasi narinig ko yun eh. Nakita ko yun kay Leon de Viste. At may mga pag-uusap pa na nandun ako. Hindi ako yung aktual na kausap. Pero ako, ayoko mag-impose. Parang ang pakiramdam ko, kung kailan kayong handa magsalita, nasa sa inyo yan. Basta ang paniwala ko, dapat gawin natin yung tama para sa bansa. Yes. Diba? Ang sabi, merong isang tao kasi si E.S. Bersamin na abogado na siya. Yung medyo maganda yung pag-iisip niya. Sabi niya, wala naman tayong ginawa. Naging kasangkapan tayo. Sabi niya, dapat sabihin na natin yung totoo. Kasi pag natapos ang 2020, pag nangyari na yung 2028, nagpalit ng gobyerno, madadamay tayo sa kasong yan. Sabi niya, madadamay tayo sa kasong yan na kinasangkapan lang naman tayo. So nagulat ako, nanggaling to sa staff mismo ni E.S. Bersamin. And tingin ko talagang yan din ang pag-iisip ni Adrian. Di ba na nautusan, pagkatapos ngayon sila yung madidiin. In fact, accessory sila. So, di ba sinasabi pa nga? Ngayon naiintindihan ko na si Ping Lacson pagka sinasabi niya yung mga katagang huli ko na to, hindi na ako tatakbo ulit sa 2028. Naiintindihan ko na siya. Alam ko na yung alam ko na yung game plan niya.
Malamang sa malamang hahanapin, finding Lacson na naman huta. Ang susunod na kwento sa 2028, finding Lacson, sigurado. Parang naiwan pa sa kanila yung 1.2 billion pesos. Nako, Kasi nung pumutok, nasa kanila eh. Hindi pa nila nadi-deliver eh. ako po. Oh, napakadelikado nun. Kung isa sa mga lagi pang inaakusa dito sa mga security aid ni Zaldico, yung political agenda. Tapos nakita pa nila kayo na isa rin kayong instrumento doon sa pagbagsak ni Erap. Kayo ba, meron ba kayong nababasa na merong grupo sa likod nitong mga security na to? Ako na nga tinuturo nila eh. Ako na yung sinasabi lang behind. Kikwento ko lang to para nung panahon ng Pangulong Duterte, hindi ako part ng leadership ng Kongreso. Nagkaroon ng away pa dyan at that time, si Speaker Alan Cayetano at si Speaker Lord Velasco. Nadamay pa ako dyan. Nung pumalit si Speaker Lord Velasco, natanggal ako bilang chairman. So, hindi ako kabinete ng Pangulong Duterte. Hindi niya ako leadership ng House. Wala ako sa ganong posisyon ng liderato. Sinasabi na, di ba, Duterte ka daw ako. Duterte ako dahil laging BBM Inday ako. Nung nag-eleksyon ng 2022, silang dalawang tinutulungan ko. Okay. Una nilang ginawa, tinira si BP Inday. At ang ganda nung show ninyo dyan, yung talagang dinitalye kung ano nangyari. Doon sa kanyang pagkakatanggal, anong ginawa sa kanya. Tahimik lang ako. Alam nyo, very close ako kay Senator Marcoleta. Na kaming dalawa, talaga magkasama pa nun sa Kongreso. Hindi ako makikibo dahil ang pakiramdam ko nga, nasa pribadong sektor ako, hindi ko na role na magsalita dyan, pangunahing role. Kayo muna, kayo yung nandyan yung Senado, Kongreso. So nakita ko na yung unity na wala na. Tapos nakita ko dinudurog na nga si BP Inday. Kaya lang naman ako nasangkot at hindi talaga ayoko talaga manghimasok sa politika. Nung lumapit si Sergeant Gutesa, Yun na. sabi nung taga-UP na kaibigan ko, pakinggan mo nga to dahil gusto niyang i-meet si Senator Marcoleta. Nagkwento. Nagulat ako. Sabi ko, ganyan. Kung nare-recall niyo, may kwento siya na nag-deliver kami ng 46 suitcases na ang bawat isa ata is about 48 to 50 million. Million pesos. Mga 2 point something billion. Sabi ko talaga, Sarge. Tapos sabi ko, bakit nyo ba inaakyat tapos binababa ulit? Yung pala pinipicturan. Tsaka pag deliver ka, pinipicturan. Nung unang lumabas yun, ang sabi ko, si Speaker Martin Romualdez, ang puno ng mastermind ng korupsyon. Yun ang una kong paniniwala. Dahil kasi si Gutesa, yung delivery niya limitado eh, 'di ba? Hindi may kanya-kanya eh. So, biglang lumabas si Zaldico. Ang sabi ni Zaldico, eto yung nangyari. Ito ang bigayan ng pera. Yung sinabi ni Zaldico na 100 billion, every year yun eh. Hindi naman isang beses lang yun eh. Yes. Every year may 100 billion na nilalagay si Pangulo. Kanino ko nakuha yan? Kay Zaldico. Sabi ko, ganun ba? Every year? Every year. Then nung magkwento siya ng ganun, tapos nakita ko yung ebidensya niya, sabi ko, totoo. At hindi siya isang sitwasyon na nauuto nila ang presidente. Kasi every year. Can you imagine, ako ang presidente, huwag mo na sabihing madetalye akong tao. Ang iisipin ko lang, pag natapos ang term ko, aayusin ko ang legacy projects. Gagawin ko yung mga official development assistance project. Panay Guimaras Road, Bataan Cavite Road, North Rail, South Rail from Manila to Clark, South Rail going to Bicol, Laguna Lake Road Network, at ang pinaka-importante sa lahat, Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway dapat tapos ng Pangulo in 2028. Bonus na niya na yun. Dahil ang conceptual nung iniisip, inaayos kay Pinoy. Nung naging talagang pirmes, pati yung loan agreement, NEDA approval, lahat ng approval, kay Duterte. Nasimulan na nga kay Pangulong Tatapusin na lang. Duterte. Tatapusin na lang niya. Anong ginawa? Kinuha yung budget doon,
inilipat sa unprogrammed allocation. Ang nilagay doon sa budget doon na ipinalit, flood control. O ngayon, dapat tayo parang Japan na, parang Hong Kong, para Singapore, matatapos ang ating Metro Manila Subway 2032. Aray ko. Oh, yung 6 na proyektong yon, dahil hindi natin nilagyan ng pondo, dahil nilagyan nila sa flood control yung pondo para dito, ang penalty natin 400 billion pesos. Aray ko. Bayad, dagdag tayo. Bis na magagamit pa, no? Sayang. Oh, so, ang point ko, alam mo yan eh. Kasi may budget ka dyan. May Senator tinanggal Mike talaga, mo. Senator Mike. Tapos yung unprogrammed allocation mo, di ba? Ang unprogrammed na ginamit sa flood control, 1.2 trillion pesos. Mm. Ang unprogrammed, ang ibig lang sabihin po noon, may bahay ako. Pagkain, kuryente, tubig, nakaprograma ako. Ngayon, dahil magaling akong dumiskarte, meron akong kitang sobra 200. Oy, may 200 no. Lumabas tayo, kumain sa labas, manood ng sine. May extra kang kita. Alam nyo, yung unprogrammed, nandun pa lang, wala pang extra kita. Inilalabas na nila Pebrero. Sinong nakapirma? Si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, may dokumento. Nandun. Unprogrammed allocation released February. Ang unprogrammed usually December or November kasi nga, sobra kita. Ngayon, every year, nangungutang ang bansa natin, ang gobyerno natin ng 2 trilyong piso. 2 trillion almost more or less ang utang natin. Tapos ilalagay mo lang sa flood control, ilalagay mo lang sa irigasyon na hindi makita, Na ghost project, na no? ghost project. Kaya yung sinasabi doon ni Atty. Levy Baligod, ghost project lang tinitingnan ninyo eh. Paano yung irrigation? Ang laking pondo niyan, billion. Paano yung mga proyekto ng farm to market roads? Ang laking programa niyan, trilyon. Yung netting, yung pioneer roads, yung kung saan nagpakamatay si Jose Cabral, yun yung mga kalyang may netting. Rock netting. Ang laki nun. Sino nagsabi din sa akin yan? Si Saldico. Sabi niya, pare, tinitingnan lang nila flood control. Mas malaki pangakitaan dun eh. Mas malaki ang, kumbaga, ang pagiging ghost ng mga proyektong yun. Pero kung isang mga nababasa natin, siyempre, mula sa ating mga nanonood, tinatanong nila, hindi ba itong mga to ay babaluktot? Kasi yung iba, naalala ninyo, may maingay na mayor doon sa Rocknetting. Ngayon, wala na. Yung ibang mga nagsasalita, nawawala. Lahat sila nawawala. Sa simula lang maingay. Ito bang mga sundalo na ito ay sa tingin ninyo tuloy-tuloy? Alam mo, Banat, yung hindi simple ang paglabas kahit Tsaka di ba? Kita niyo ho yung ginawa kay Congressman Lian Leviste. Nung inumpisaan na silang bigyan ng kaso, nagkandawalaan na ho sila. Hinahanap na sila kung ano ng aligasyon sa kanila. Bigla sila nagkakawalaan. Ako sa tingin ko, sa basa ko dito sa mga mga marinis na to. Kasi yan masama sa loob nila pag yung tipong credibility. Hindi ko kasi mga politiko yung mga sundalo. Dalawang magkaibang mga prinsipyo nila. Yung mga sundalo, especially yung mga hindi yung mga nasa high ranking. High ranking kasi sundalo ka na, politiko ka pa. Bago ka mapunta dyan sa pwesto mo na yan, kailangan mo nang maging politiko. No? Pero yung mga low ranking na yan, prinsipyo ko talaga pinanghahawakan ng mga yan. Sa lahat nakikita, talagang patay kung patay ho yung laban ng mga yan dito sa issue na to. Dahil hindi lang ho yung nila mga testimonya nila inahatake nila dito, pati yung kanilang mga pagkatao binanhatan ng administrasyon itong bangag na sa akin, sa kanila. Mas lalo pa siguro sa kanila. Dahil, kumbaga sa akin, may kakayanan akong lumaban sa kaso, may kakayanan ako na ayusin yung seguridad ko. Pero, may mga threat na nga eh. No? Ngayon lang, may nag-message sa akin, pangalagaan mo to. May kung ano nung threat. Personal sa lahat. Lalo pa sa kanila. Katulad ng binanggit ko, naintindihan ko sa Sergeant Gutesa, handa siyang mamatay eh. Wala naman siyang problema eh. Nung nag-usap kami nung bago siya lumabas, handa siyang mamatay. Pero na-involved na yung mga anak niya, yung asawa niya, naintindihan ko siya. So ako, hinihingi ko rin ng tulong sa ating mga kababayan, sa inyo, na talagang tumitindig,
tuloy-tuloy po natin silang palakasin ng loob na talagang sama-sama tulong-tulong. Tinanong ako ng isang congressman, sabi niya, Mike, sabi niya, ano bang ending mo dito? Ano bang endgame? Sabi ko, alam mo Kong, wala akong iniisip na endgame eh. Sa akin, this is the politically and morally correct thing to do. Ito yung tama nating gawin. May mga bagay siguro na may tolerance tayo. May mga bagay siguro na pwedeng, sige, pagbigyan mo na yan. Pero ito malala eh. Organisado, mafia, ang ating gobyerno. Kailangan natin itong itigil. Kung ang mga sundalo handang mamatay para sa kalayaan natin, soberenya natin, ang ating demokrasya, ano pa to? Yung korupsyon na pag kinuha yung pondo ng PhilHealth, inilipat sa pondo, dadalhin yung Pilipino, yung pamilyang, yung ama o yung ina, yung anak nila dahil may sakit, ayaw tanggapin ng ospital, yan ang napakasakit para sa ating bansa. Hindi dapat magtuloy yung sitwasyon natin ngayon. So kung may nabanggit po ba yung 18 Marine na hindi lang nangyari to nung budget ng 2025? May mga nabanggit pa ba sila ng 2023, 24, tsaka 26? Lahat. 24? Yes, lahat. So hindi lang talaga to sa 25 lang. Pati 23, 24, Yes. pakita din nila. Yun, kaya ako kinaklaro yung binanggit nilang computation na 805 billion. Kasi ilang taon naman yun. Hindi naman sa isang taon lang. Oo. Kasi maraming mga netizen Saludo na dito kay Sen Mike. kung kaya nilang magnakaw ng 2025, what if pa yung 23, 24, at lalo ngayon, 26 budget. Yes. Well, ang sabi sa akin ng mga sundalo nga, nung unang nga silang nagdi-deliver, kasi si Saldi naman negosyante, di ba? Yun ang bagong naging congressman, siguro negosyante na. So parang nagulat lang sila nung 2022 pa lang. Pag upo, may mga delivery na. Sabi nila, parang grumabi daw yung dami nung... Hindi na grumabi, parang nagulat na lang sila sa volume. 3 times a week, bilyonan yung delivery. Grabe. Nagkaroon na Ayun na nga mga kababayan, ako ho'y bibitinin ko ho kayo dito sa video na to. Para ika nga kung gusto niyo hong mapanood ang kabuuan ng video na yan, nasa 1 hour and 15 minute mark ho tayo ng interview na yan, itong mga banateros dito kay Kong Mike. Punta ho kayo dyan sa SMNI Digital. Ito ho ang pinaka-latest na episode ng Vox Populi. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Wag ho kayong basta-basta magpabudol. Especially doon sa mga talyanista and saymada, mga dilawan, pinglawan vlogger. Wala akong mga prinsipyo yung mga yan. Ang kanila, bago pa ho bumuka mga bibig ng mga yan, bayad na ho yung mga walang yan. Mahalin ho natin Pilipinas.